Update tayo sa mga aasahan at ginagawang paghahanda para sa Nazareno 2025. Kausapin natin ang Technical and Profession or Procession Management Advisor ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno na si Ginoong Alex Irasga. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay ng Balitang Tanghali. Opo, yun pong pahalik sa Quirino Grandstand. Tuloy-tuloy, 24 oras na po ba yan hanggang sa pag-alis ng andas sa madaling araw po ng Huwebes? Nagsimula po ito kagabi matapos po ng special na misa para sa ating mga volunteers. And magpapatuloy po ito kahit po nagsisimula ng prosesyon hanggat may pila pa po sa ating pagpupugay. Okay. Ano po yung mga pagbabago sa andas at panuntunan sa prosesyon para po sa mga deboto ngayong taon? Okay. Yung una na pagbabago sa ating andas, sinikap po natin na mas mapaliit pa ang bilang ng mga nasa ibabaw ng andas, no? At dito po sa pagkakataong ito, tiniyak natin at doon na lang po talaga sa dalawang gilid, meron hong mga ihos na nagbabantay at sumasalo sa mga tuwalya o panyo na inihahagis ng ating mga deboto para maipahid po sa nakalabas na krus at sa salamin ho ng imahen. Malaki po ang inalis natin sa gawing harapan para mabawasan ng mga tao ron. Gayon din po sinisikap natin na ma-address yung problema ng pagpapag, no? Yung pagmo-moist noong mga salamin. Kaya ho naglagay tayo ng sunroof sa itaas, no, sa bubong po ng andas para may natural na liwanag na pumapasok, mapatay natin ang ilaw kapag umaga, na isa ho sa nakikitang sanhi ng moisture, ng init. Naglagay din ho tayo ng mga exhaust machine sa itaas, sa kisame, para ho higupin ang init, para ho magbalanse kung ano man ho ang temperatura sa labas, ay yun din ang temperatura sa loob ng imahen. Kaugnay po naman ng panutuntunan, ipinapakiusap po natin sa lahat ng mga deboto, sa atin ho mga kasama sa iho, sa atin po mga kasama sa balangay, sa mga mamamasan. Pwede po kayong humila ng lubid, pwede ho kayong sumalya ng andas. Ang pakiusap po lamang natin, gawin natin ito ng maayos. Kung tayo ho ay lalapit sa andas, doon tayo sa gawing likuran daraan. At wag na ho nating sikaping sumampa sa andas dahil ho talagang ang layunin natin ay mas mapakita ang ating mahal na Senyor sa mas maraming mga kapwa natin deboto kaysa po mga debotong nakikita. Opo, yan pong pakiusap nyo na yan nasabi nyo po sa mga chapters kasi may mga panawagan na rin po kayo sa mga nakarang taon sa ganyan. Pero nitong nagdaang taon kung saan enclosed na yung andas, marami pa rin yung gustong sumampa. Ngayon, in-improve nyo na pero asahan pa rin po na may mga sasampa pa rin, magsusubok. Sir Alex. Patuloy po ang Sir Rapi, patuloy pong pagsisikap ng ating simbahan na kausapin ang ating mga kapwa deboto. Gayon din po, habang ginagawa ho yan, patuloy din naman ang aming mga technical na pagsisikap para ho ma-prevent yan. Opo. In fairness naman po sa mga ihos, sa mga mamamasan, as compared in the previous years before the pandemic, ito hong nakaraang taon, di hamak ko na mas kakaunti na, no? Pagka binilang nyo ho yan, wala na hong 30 tao yan. Dati ho, maabot ang 100 ng tao sa ibabaw ng andas sa Manila, sa hindi. Wala na hong 30 yan. Ngayon ho, sinisikap namin na mas mababa pa ho, na sana mga 20 na lamang ang makakaakit dyan sa dalawang gilid. And gayon din ho, last December 31, nagkaroon kami ng Thanksgiving procession. Wala naman na hong sumampa doon sa truck na pinaglagyan ng ating imahen. Yun lamang pong mga pare na naroon, 4 po yung pare na nandun sa taas ng truck. Wala na hong ibang nandun. Wala hong nagsikap na sumampa na mga deboto. Sana ho, magbago na rin yung ating pananaw patungkol dyan, hindi ho ba, para iwas disgrasya. Ano naman po yung paghahandang ginagawa ng mga ihos para sa taong ito? We understand ang reklamo ng mga nakarang taon kapag itinatapon daw yung panyo, halos walang makapagpunas. Kaya konti na ibabalik. Ngayon po, masisiguro naman na maibabalik agad itong kanilang mga panyong ipinapahid sa buong Nazareno. Una po, yung kaugnay ng paghanda, inihahanda po namin ang aming spiritual na kalusugan. No? Ang simbahan ay nagsagawa ng mga formation. No? Kami ho ay dumaraan sa mga buwan ng pagtitipon para ho palakasin ng aming spiritual na kalusugan at yung mabuting attitude kaugnay ng pangangasiwa ng ating kapistahan.
yan hong paghagis ng mga tuwalya at panyo, yan ho ay isa na hong parang hiwaga ng ating prosesyon. Nagkakaintindihan po ang mga yan, basta ho maibato ng malapit, ibabalik ko yan sa kung sino yung huling nagbato. Minsan kasi naipapasa mula ho doon sa malayo, may bababagsak ko yan sa isang tao malapit sa andas, ipapasa ho nung andas. Yun hong may ihos na nasa taas ng andas, hindi niya ho yan ibabalik sa unang pinanggalingan. Babalik niya ho yan sa kung sino yung nag-itsa sa kanya. Ang problema, yung nag-itsa ho sa kanya, hindi niya ho nakikita dahil nasa bababa siya, hindi niya nakikita saan nanggaling yung tuwalya. Yan lang ho ang konting hiwaga dyan. Okay. Almost 15 hours po inabot yung translasyon ng isang taon. Pareho pong ruta ngayong taon. Target po ba natin na maibalik sa simbahan yung poon ng mas mabilis ngayon pong taon? Kung mas magiging mahigpit po ang pagtalima o pagsunod ng ating mga deboto, ng ating mga nananampalataya, kung talaga pong iiral ang mga pangunahing pakiusap na gawing banal, ligtas at maayos ang ating pagdiriwang, at gawing mas ito ho ay festive, no? Mas masaya na pagdiriwang, we believe baka ho mas bumilis ito sa 15 hours. Pero kung magkaroon ho ng aberya, handa ho naman ang ating pamunuan, ang ating pangasiwaan na mas maging mahaba ang ating pagdiriwang. Okay, maraming salamat po sa mga impormasyon ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Viva Señor Jesus Nazareno. Salamat po, Technical and Procession Management Advisor ng Quiapo Church, Alex Irasga.